Ang sabi nila, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Ngunit isa po ako sa hindi na naniniwala dito. At masakit mang sabihin, sana ay hindi na lang kami naging magkadugo ng aking kapatid. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mina. Isang matandang dalaga at ito ang aking malabangungot na kwento sa kamay ng aking sariling kadugo. Lumaki po ako sa isang isla sa Butuan sa Mindanao, Kuya Bari. Ngunit narito na ako ngayon sa isang bayan sa lalawigan ng Quezon upang takasan ang bangungot ng aking nakaraan. Masaya po ang aking naging kabataan sa Butuan. Kahit napayak lang ang aming buhay sa isang isla, ay nakakaraos naman ang aming pamilya. Pangingisda po ang hanap buhay ni Tatang at paglalako naman ng isda ang ginagawa ni Nanang. Kadalasan po ay sumasama sa laot si Nanang dahil sa tuwing may mga huling isda ay dumidiretso na sila sa kabilang isla upang ilako ito ni Nanang. Kuya Bari, dalawa lang po kaming magkapatid. Ako at si Manoy Samuel na 2 taon lang ang agwat ng edad sa akin. Ang akala ko po na ang simple ngunit masayang pamilya ay panghabang buhay na. Ngunit hindi pala. Tandang-tanda ko pa ng araw na iyon. Agosto 16. Ito po ang aking kaarawan at sumapit na ako sa edad na 18 na kung tawagin nila ay debutante para sa isang babaeng nagdadalaga, at ito ang araw na pinaghahandaan ng aking mga magulang. 2:00 ng madaling araw, pumalaot na sina Tatang at Nanang upang maaga raw silang makapaglako ng mga mahuhuli nilang isda at mabilhan ako ng pansit at para makapagpakatay kami ng manok bilang alay sa aking kaarawan. Nakaugalian na po naming mga Bisaya, Kuya Bari, na sa tuwing sasapit ang bawat kaarawan ay nagkakatay talaga kami ng isang buhay na manok at ang dugo nito ay ipinapatulo sa lupa sa labas ng bahay upang malayo kami sa mga sakit at sakuna, ayon sa aming matatandang paniniwala. Hindi ko pa po alam, Kuya Bari, ngunit ng araw na iyon ay iba ang aking pakiramdam. Hindi ko pinayagan ang aking mga magulang na pumalaot dahil noong gabi pa lang ay umuulan na at may kalakasan ang hangin. Ngunit tinawanan lamang ako ni Tatang dahil wala naman daw peligro ang ganoon at sanay na silang pumalaot kahit na umuulan pa at malakas ang hangin. At hindi ko na nga sila napigilang umalis upang mangisda dahil nga sa ipinangako nilang kaunting handaan bilang selebrasyon para sa aking kaarawan. Noong makaalis sila ng bahay ay pabiling-biling ako sa higaan. Hindi talaga ako mapakali. Para bang sinasabi ko sa sarili ko na sana ay hindi na lang ako pumayag na pumalaot sila dahil noong nakaalis sila ay mas lalong lumakas ang ulan at hangin, sinabayan pa ng kulog at kidlat. Ang ginawa ko na lamang po upang mabawasan ang aking kaba ay pinilit ko na lamang ang makatulog. Naalipungatan na lamang po ako na umaga na pala at may mga kausap si Manoy Samuel sa labas ng aming bahay at tila may gulo na nangyayari kaya dali-dali akong bumangon at lumabas ng aming bahay. At halos manginig ang aking buong kalamnan nang makita ko sa harap ng aming bahay ang wala ng buhay na katawan ng aming mga magulang na pinagkukumpulan na ng aming mga kapitbahay. Parang namanhid ang buo kong katawan ng mga oras na iyon. Pakiwari ko ay naging blanko ang lahat sa akin at bigla na lamang nagdilim ang aking paningin. Napakasakit isipin na pumanaw ang aking mga magulang sa mismong kaarawan ko pa at naroroon ang sisihin ko ang aking sarili dahil kung hindi sana sa pagnanais nilang mapaghandaan ang aking kaarawan
ay buhay pa sana sila. Lumipas ang ilang araw. Noong mailibing ang aming mga magulang at makaalis na ang lahat ng aming kamag-anak at mga bisita, kinausap ako ni Manoy Samuel. Doon na niya inilabas ang kanyang kinikimkim na galit sa akin. Isinisisi niya sa akin ang pagkamatay ng aming mga magulang. Ano ngayon, Mina? Dahil sa iyo, nawalan tayo ng magulang. Nang dahil sa iyo, hindi na natin sila muling makikita. Ang gigil na panunumbat ni Manoy Samuel sa akin. Pero pinigilan ko naman sila na wag na umalis, Manoy. Pero hindi sila pumayag, di ba? Ang medyo naiinis kong sagot sa aking kuya. Ngunit nagulat na lamang ako, Kuya Bari, dahil bigla na lamang akong sinampal ni Manoy Samuel at kinaladkad niya ako papasok sa aking silid. Pagdating sa kwarto, binugbog niya ako ng binugbog at halos panawan na ako ng ulirat. Hindi po ako makalaban sa kanya dahil kahit nasa edad 20 lamang siya ng mga panahong iyon, si Kuya Manuel, ay matangkad ito at malaki ang bulas, kaya't kayang-kaya niya akong iwasiwas at pagtatadyakan. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ko ng mga oras na iyon. Napakasakit ng aking buong katawan dahil sa ginawang pananakit sa akin ni Manoy. Habang nasa isang sulok ako at umiiyak, ay mas nagulat ako sa sumunod na ginawa ni Manoy Samuel. Kumuha siya ng mga kahoy upang ipako at takpan ng maigi ang mga bintana sa aking silid. Habang ipinapako niya ang mga bintana, ay nagbabanta siya sa akin na wag ko raw subukang tumakas dahil papatayin daw niya ako. Hindi ko talaga mawari, Kuya Bari, kung bakit ganoon na lang ang galit sa akin ng aking kapatid. Kung nasasaktan man siya, ay mas doble po ang sakit na aking nararamdaman dahil may halong konsensya ang namamayani sa aking puso dahil namatay ang aming mga magulang nang dahil sa pagsisikap nilang mapaghandaan lamang ang aking kaarawan. At hindi lang po iyon ang ginawa ni Manoy Samuel. Nang maipako na niya ang mga bintana, nagulat na lang ako dahil nang lumabas siya ng aking silid ay ikinandado niya ito sa labas at ikinulong ako. Sigaw po ako ng sigaw hanggang sa mamaos na lamang ako. Nilibot ko na ang buong silid at sinubukan kong maghanap ng maliit na siwang upang doon ako sumigaw sa pagbabaka sakaling may makarinig sa aming mga kapitbahay. Ngunit alam ko po na imposible iyon mangyari dahil ang bahay po namin ay nakatayo sa gitna ng pataniman ng mga saging na alaga ni Tatang noong siya ay nabubuhay pa. Sa sobrang sakit po ng aking katawan, dahil sa mga tinamukong pasa at sugat sa pambubugbog ni Manoy Samuel sa akin, ay nakatulog ako. Nagising na lamang ako na madilim na ang paligid at naaamoy ko na ang nilulutong paksiw ng aking kapatid, kaya nakaramdam ako ng gutom. Hinintay ko po na hatiran ako ng pagkain ni Manoy, ngunit ilang oras na ang nakalipas. Hindi ako talaga binigyan ng pagkain ng aking kapatid. Sinubukan kong tawagin si Manoy at humingi ako ng pagkain, ngunit wala akong narinig na kahit anumang tugon. Sobrang sama po talaga ng loob ko sa aking kuya. Idinaan ko na lamang po sa pag-iyak at pagtawag sa aking pumanaw na mga magulang ang ginawa sa akin ng aking kapatid. Hindi po ako nakatulog magdamag noon dahil sa gutom at uhaw. Nakaramdam na rin ako ng pagkahilo at panghihina dahil sa sakit ng aking kalamnan. Kinabukasan ay narinig kong binubuksan ni Manoy Samuel ang pintuan ng aking silid. Ang buong pagkaakala ko ay papakainin na niya ako, ngunit pinapunta niya lang ako sa palikuran sa likod bahay upang umihi daw ako dahil ayaw niyang doon ako umihi sa aking silid. Pagkalabas ko, nakiusap ako sa kanya na pakainin ako kahit nabahaw lamang
dahil talagang gutom na ako. Ngunit hindi niya ako pinakain. Kinaladkad niya ulit ako pabalik ng aking silid at muling ikinulong. Hinang-hina na po ako sa gutom, Kuya Bari, at wala na akong magawa. At ang pinakamasakit ay ilang araw po na hindi umuuwi si Manoy Samuel, kaya wala akong nagawa kung hindi magbawas at umihi sa aking sariling silid. Maging ako man po ay duming-dumi sa aking sarili ng mga sandaling iyon. Ni tubig ay wala akong panghugas. Kumuha na lamang ako ng mga luma kong damit upang ipahid, upang kahit papaano ay hindi ako mangamoy. Galit na galit talaga ako sa ginawa ng aking kapatid sa aking Kuya Bari. Pakiramdam ko ay parang gusto niya akong patayin sa gutom. At hindi nga naglipat linggo ay naramdaman kong may nagbubukas na sa aking silid. Nabuhayan ako ng aking loob nang marinig kong dumating na ang aking kapatid. Ngunit sampal lang ang inabot ko sa kanya ng araw na iyon. Galit na galit siya nang bumungad sa kanya ang napakabahong amoy ng aking dumi sa loob. Sa galit ko po sa kanya ay sinagot ko na siya. Sa tingin mo, Manoy, saan ako magbabawas? Ikinulong mo ko. Pabalang kong sagot sa kanya. Nagalit ito. Kinaladkad na naman niya ako palabas at dinala sa aming palikuran. Pinaligo niya ako habang bantay sarado siyang nakabantay sa labas. Pagkatapos kong maligo ay pinakuha niya ako ng isang timba na may sabon at pinalinisan niya ang aking silid. Nang matapos akong maglinis ay muli niya akong ikinulong at narinig ko na lang na muli siyang umalis ng bahay. Sobrang pagkahilo na ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon dahil halos 1 linggo na akong hindi kumakain, kaya itinutulog ko na lamang ang aking gutom. Madali akong nakatulog, Kuya Bari. Hinang-hina na kasi ako at nanginginig na ang aking katawan sa sobrang gutom at uhaw. Nagising na lang ako na may tumatapik sa aking balikat. Gabi na noon at madilim ang paligid dahil tanging gasera lamang ang tumatanglaw sa aking silid, kaya hindi ko kaagad na aninagan si Manoy Samuel dahil nga sa sobrang panghihina ko. Naramdaman ko na lamang na itinayo niya ako sa pagkakahiga at inalalayan palabas papunta sa aming kusina. Bagamat nagtataka ako sa ikinikilos ng aking kapatid, ay mas nagtaka ako dahil pagdating namin sa kusina ay may isang babae na nakaupo sa harap ng aming lamesa at maraming pagkain ang nakahain sa aking harapan. "Maupo ka na at kumain." Ang tanging salita na narinig ko kay Manoy Samuel. Nahihiyaman sa babaeng kasama ni Manoy, nilantakan ko kaagad ang pagkaing nakahain dahil sa sobrang gutom na aking nararamdaman. Iba't ibang putahe ng karni at mga prutas ang nakahain, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon upang bumalik ang aking lakas at maisakatuparan ko na ang aking planong takasan ang aking kapatid. Habang kumakain ako, ay nakatingin lang sa akin si Manoy Samuel at ang babaeng kasama niya. Halos maubos ko na po ang pagkain at noong mabusog ako ay kinausap ko na ang aking kuya. "Kuya, sino nga pala siya?" At ininguso ko ang babaeng nakayuko lamang at paminsan-minsan lang sumulyap sa akin. Siya ba? Siya ang aking nobya at magiging asawa. Siya si Teresa." Tugon ni Manoy na parang wala sa kanyang sarili. Muntik na akong mabilaukan nang marinig ko ang sagot sa akin ni Manoy. Ano ka mo? Mag-aasawa ka na? Manoy, ang bata mo pa para mag-asawa ka agad. Bakit? Ayaw mo ba sa akin, Mina? Ang biglang sabat ni Teresa sa aming usapan. Nagulat na lang ako sa sinabi ni Teresa sa akin at doon ko lang napansin na matalim ang mga titig sa akin ni Teresa
na para bang lalamunin ako ng buhay. Ewan ko ba Kuya Bari, pero biglang nakaramdam ako ng takot nang makita ko kung papaano tumitig sa akin itong si Teresa. Hindi ako nagpahalata na natakot ako sa kanya. Kaswal ko siyang sinagot na nabigla lang ako dahil nga bata pa ang aking kuya upang lumagay na sa tahimik. Magbihis ka na, Mina. Aalis tayo ngayong gabi upang makilala mo ang pamilya ni Teresa. Habang nagbibihis ako Kuya Bari, ay kung ano-ano na ang pumapasok sa aking isipan. Nagpaplano na akong takasan ang aking kuya habang papunta kami sa baryo nila Teresa. Matinding galit talaga ang aking nararamdaman sa kalupitang naranasan ko sa kanya ng ilang linggo, kaya magulong-magulo ang aking isipan ng mga sandaling iyon. Natigil lang ang aking pagmuni-muni tungkol sa aking mga plano nang marinig ko ang malakas na katok ni Manoy sa aking silid. Nagmamadali akong lumabas at nagulat naman ako dahil matalim na naman ang pagkakatitig sa akin ni Teresa. Talagang hindi ko po nagustuhan ang ginawa niya, kaya kahit natatakot ako sa aking kuya ay pahapyaw kong binara ng salita si Teresa. Bakit ang sama yata ng tingin mo sa akin? Baka naman gusto mong wag na ako sumama sa inyo. Ang mataray kong tanong sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin ako ay tinalikuran lamang ako ni Teresa at lumabas na ng bahay. Si Manoy naman ay mahigpit akong hinawakan sa braso at pasinghal na bumulong sa akin. Mina, wag mong ubusin ang pasensya ko ha, at wag na wag mong binabasto si Teresa. Ang gigil na pagbabanta ni Manoy sa akin. Noong marinig ko ang sinabi ni Manoy, ay doon ko napagtanto na nagbabait-baitan lang pala ang aking kuya at buo na talaga sa loob ko na tatakasan siya kapag nakakita ako ng magandang pagkakataon. Nagsawalang kibo na lamang ako Kuya Bari. Nagkunwari akong naging masunurin sa aking kapatid upang hindi siya makahalata na tatakasan ko na siya. Ngunit ang inakala ko na ang simpleng pagbisita sa mga magulang ni Teresa ay isa palang bangungot na halos ikabuwis ng aking buhay. Malayo ang bayan ni Teresa. Mula sa aming isla ay sumakay kami ng bangkang dimotor at bumiyahe kami ng halos 3 oras. Sa isang isla rin dumaong ang bangka naming sinasakyan. Nang tignan ko ang aking pambisig na relo ay mag-aalas 9 na ng gabi. Tahimik na ang buong paligid ng isla maliban sa mga malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan at mga tunog lang ng kuliglig sa paligid ang maririnig. Mangilan-ngilan lang ang mga kubo na aking nakita at tila tulog na ang mga tao dahil tanging pusikit ng liwanag ng gasera na lamang ang aking nakikita sa mga kabahayan. Ang buong akala ko ay isa sa mga kubo doon ang bahay ni Teresa. Ngunit hindi pala. Pumasok pa kami sa madawag na kakahuyan at naglakad ng ilang oras at nagulat na lamang ako dahil mayroon palang isang komunidad doon sa gitna ng kakahuyan ang aming madaratnan. Maraming tao sa labas ng kani-kanilang mga bahay at lumilikha sila ng mga ingay habang nagluluto. Malalaking kawa ang aking nakita at halos umapaw ang mga karning niluluto nila. Inisip ko na lang na marahil ay paghahanda iyon sa pag-iisang dibdib ni Manoy Samuel at Teresa. Kaya napakaraming pagkain ang iniluluto kagaya ng dinala nilang pagkain sa bahay. Noong dumaan na kami sa gilid ng mga taong nagluluto, ay biglang tumigil ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Lahat sila ay sa amin nakatingin habang papunta kami sa bahay ni Teresa. At kahit madilim ang paligid Kuya Bari, napansin ko pa rin
na matatalim ang mga titig sa amin ng lahat ng tao doon. Hindi ako sanay na tinititigan, kaya nakaramdam ako ng pagkailang at ewan ko ba, napakalakas ng nararamdaman kong kaba habang naglalakad kami. Pakiramdam ko ay tipong susugurin nila kami kung makatingin sa amin. Nakahinga na lamang ako ng maluwag nang makapasok na kami sa bahay ni na Teresa. May kalakihan ang bahay nila at mistulang may pista ang kanilang mahabang mesa dahil sa dami ng mga inihandang pagkain. Iginiya na kami ni Teresa sa mesa upang kumain na raw habang tinatawag niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Psst! Manoy, anong lugar na ba itong napuntahan natin? Ang pabulong kong tanong sa aking kapatid. Ngunit walang tugon sa akin si Manoy Samuel. Nakatitig lang siya sa akin na parabang blankong-blanko lang ang tingin sa akin at tumatagos lang ako sa kanyang paningin. Magtatanong pa sana ako, ngunit dumating si Teresa kasama ang kanyang mga magulang at 2 kapatid na isang lalaki at isang babae. Noong makita ko ang mga kapamilya ni Teresa ay mas lalong lumakas ang kaba na nararamdaman ko. Matatalim rin sila kung tumingin at hindi sila makatingin ng diretso sa akin. Kumbaga, panakaw lang ang kanilang pagsulyap, ngunit nakikita ko sa gilid ng aking mga mata na kung hindi ako nakatingin sa kanila ay matalim nila akong tinititigan. Maya-maya lang ay ipinakilala na ako ni Manoy Samuel sa kanila. At kahit na napipilitan ay ipinakita kong magiliw ako sa kanilang lahat, ngunit sa totoo lang Kuya Bari ay kinikilabutan talaga ako. Hindi ko naman makausap ng masinsinan si Manoy na natatakot ako sa pamilya ni Teresa dahil mukhang hindi ako papanigan ng aking kapatid. Ngunit higit pa roon ang aking ikinatatakot Kuya Bari nang magsalita ang kapatid na lalaki ni Teresa. Bayaw, siya na ba ang aking magiging asawa? Maganda siya at bata pa. Mas dadami ang ating lahi. Ang malademonyong tawa ng lalaking kung makatitig sa akin ay para akong hinuhubaran. Sa pagkabigla ko ay galit kong nasigawan si Manoy Samuel. Manoy, anong ibig niyang sabihin? Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo ha? Nanginginig kong sigaw sa kanila. Mina, relax. Pakakasalan mo siya, Mina. Gusto kong iisang pamilya lang tayo upang dumami ang ating lahi. Kaswal na sagot ni Manoy sa akin na hindi man lang kinakitaan ng pagkabahala sa aking nararamdaman. Opo, Kuya Bari. Ipinagkasundo ako ng sarili kong kapatid nang hindi ko nalalaman at sa pamilya pa ng mga taong ni hindi ko kilala ang mga pinagmulan. Pamilyang nakakatakot dahil ang tingin ko sa kanila ay mga baliw. Mukhang ayaw yata sa akin ang maganda mong kapatid, Samuel. Pwede namang siyang umatras kung gusto niya, kung makakalabas pa kayo ng buhay ditong magkapatid. Ang nakangising sagot ng lalaking gusto akong pakasalan. Sa puntong iyon Kuya Bari, sumabat na sa usapan ang tatay nila. Pag-usapang ninyong magkapatid ang bagay na ito. Tandaan mo Samuel, isa ka na sa kalahi namin ngayon at hindi pwedeng umatras ka sa napag-usapan na natin. Matapos magsalita ang padre de pamilya ni na Teresa ay umalis na silang lahat. Naiwan kaming 2 ni Manoy Samuel sa kusina. Wala akong maisumbat sa aking kapatid dahil naghahalo-halo na ang aking emosyon at takot. Ang tanging nasa isip ko na lamang ng gabing iyon ay ang makatakas sa malaimpyernong lugar na iyon. Ni hindi ko na kinumbinsi pa ang aking kapatid na tumakas dahil ramdam kong may mali na sa kanyang pagkatao. Ni hindi ko na nga tinanong kung anong lahi ang pinagsasasabi nila
Nagkunwari akong naging maayos na sa harap ni Manoy. Kunwari ay kinumbinsi ko siya na pag-iisipan ko ang lahat, kaya tinawag na niya si Teresa upang ipaalam sa pamilya nito ang aming napagkasunduan. Habang nag-uusap si Teresa at ang pamilya nito, ay nagkunwari akong sumakit ang aking tiyan at hinanap ko ang palikuran nila. Sa dami kasi ng mga tao sa labas ng kanilang bahay, ay talagang imposibleng makatakas ako nang hindi nila ako makikita. Kaya ipinagdasal ko na lamang na huwag pumalpak ang aking naiisip na plano. Ipinaalam ni Manoy kay Teresa na gagamit ako ng palikuran, kaya pinasamahan niya ako sa 2 teenager na naroroon. Mabuti na lamang at sa likod bahay ang kanilang palikuran, kaya hindi kami napapansin ng mga taong nagluluto sa labas. Natatabingan lang ito ng kurtinang sako, kaya nilansi ko na ang 2 bata na medyo lumayo dahil nga baka maamoy nila ako habang nagbabawas. At tila naman nakiayon sa akin ang pagkakataon dahil bahagyang lumayo sa palikuran ang 2 teenager at nag-usap ang mga ito ng nakatalikod, kaya hindi ko na sinayang pa ang pagkakataon. Hinubad ko na ang aking sandalyas upang wala silang marinig na ingay. Noong makabuelo na ako, ay mabilis na akong tumakbo sa loob ng kagubatan. Binaybay ko ang daan na papuntang dagat dahil alam kong iyon lang ang aking magiging kaligtasan. Halos mapugto na ang aking hininga sa sobrang pagkahingal sa aking pagtakbo. Hindi talaga ako tumigil hanggat hindi ako nakakarating sa tabi ng dagat. Napahinga na lamang ako sandali at dahan-dahan na akong lumusong. Malakas ang alon ng mga oras na iyon, Kuya Bari, ngunit hindi ako natatakot dahil lumaki ako sa tabing dagat, kaya sanay na sanay akong lumangoy. Malayo-layo na rin ang aking nalalangoy nang matanawan ko na marami ng mga tao sa dalampasigan na may daladalang mga sulo. Alam kong sila Manoy at mga kapamilya ni Teresa ang mga iyon, kaya ang ginawa ko ay sumisid ako upang hindi nila ako makita. Pigil hininga akong lumalangoy sa ilalim at kinakabahan na sana ay hindi ako kapusin ng aking hininga. Inilagay ko na lamang sa isipan ko na kunwari ako ay nangunguha ng mga kabibe. Ito po kasi ang naging laro namin noong bata pa kami, ang kumuha ng mga kabibe sa ilalim ng dagat. Kung kaya't kahit papaano ay kumalma ang aking dibdib. Nagpatuloy lang ako sa pagsisid. Noong matiyak kong ligtas na ako sa isang isla kung saan ako napadpad, ay nagpahinga ako upang hintayin na magliwanag. Bagamat nakalayo na ako, ay sobra pa rin ang aking takot na masundan nila ako, kaya hindi na ako nagpakampante. May mga bahay sa isla na iyon kung saan ako napadpad. Naglibot-libot muna ako at nang may makita akong isang matandang babae, ay humingi ako ng tubig. Mabait naman ang matanda. Dahil bukod sa tubig ay binigyan pa niya ako at pinakain ng nilagang kamote. Tinanong ako ng matanda kung sino ako at bakit ako napadpad doon. Nagsinungaling ako sa kanya na tumaob kunyari ang bangkang aming sinasakyan, kaya ako napadpad sa kanilang lugar. Sa aming pag-uusap, sinubukan kong alamin sa matanda kung anong isla ang aking natatanaw, ngunit hindi ko sinabi na doon ako nanggaling. Kunwari ay nagmaang-maangan ako na iyon na yata ang bayan ng Butuan. At hindi nga ako nagkamali. Nalaman ko mula sa kanya na hindi iyon ang bayan ng Butuan, kung hindi isang isla na kanilang iniiwasan dahil daw mga aswang ang nakatira dito. Nangilabot ako sa aking nalaman
at doon ko lang naunawaan ang sinasabing lahi ng pamilya ni Teresa. Nalulungkot ako para sa aking kapatid. Ngunit naisip ko na rin na wala ng pag-asa na mabawi ko pa siya. At hanggang ngayon ay naririto pa rin ang galit ko para sa aking kuya dahil sa mga ginawa niya sa aking pananakit, at ang hindi ko mapapatawad ay ang ginawa niyang ipagkasundo ako sa lahi ng mga aswang. Sa tulong po ng matandang babae na aking nakilala, ay nakarating ako sa bayan ng Butuan at doon ay pansamantala akong namasukan bilang kasambahay upang makaipon ng pera at magpakalayo-layo na. Kuya Bari, sa ngayon po ay naririto na ako sa bayan ng Quezon, sa Sariaya, at namamasukan pa rin bilang isang kasambahay. Paminsan-minsan ay naaalala ko pa rin si Manoy Samuel at kinikilabutan ako sa mga isipin na kung hindi ako nakatakas sa ginawa ng aking sariling kapatid, marahil ay naging kampo na rin ako ng kadiliman na pumapatay, at iyon ang labis kong kinamumuhian sa kanya. Ang kadugo ay kadugo, baligtarin man natin ang mundo. Ngunit kung mismong kadugo mo na rin ang magpapahamak sa iyo, ay matuto tayong lumaban at huwag maging sunod-sunuran. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Maraming salamat po Kuya Bari sa pagbibigay daan mo sa aking karanasan. Lubos na gumagalang, Mina. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at maging sa mga tagapakinig sa inyong YouTube channel. Kamusta na po mga kasundo? Itago nyo na lang po ako sa alias na Clarissa. Ikalawa po ako sa 4 na magkakapatid, ngunit nag-iisang anak na babae lang po ako. Ipinanganak po ako at lumaki sa Bulacan, ngunit nang makapagtapos ako sa kolehiyo, ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya dito sa bansang Amerika. Kuya Bari, kwento po ito ni Angel. Pinsan ko siya sa side ng aking ama. 2 taon ang tanda niya sa akin, ngunit nakasanayan ko na po na talagang Angel ang itawag sa kanya. Dati kasi, noong maliliit kami at sa tuwing nakikita-kita kaming magpipinsan, ay nakagawian na namin ang magkwentuhan, lalo na kung mag-o-overnight kami sa iisang bahay. Bali po, iyon talaga ang nakagawian naming bonding bukod sa makipagkulitan at makipaglaro. Isa sa mga naikwento ni Angel ay ang lihim ng nakaraan na ayon sa kanya ay totoong nangyari raw sa probinsya ng Antique. Wala rin akong kaide-ideya kung saan niya narinig ang istoryang ito, ngunit kung may libre kayong oras at interesado po kayo, halikan at sisimulan ko na po ang aking kwento. Nangyari po ito ilang dekada na ang nakaraan, mismong kabuwanan ng tag-init, tanghaling tapat. Tirik na tirik ang sikat ng araw, kaya napakainit ng panahon. Maging ang mga usbong ng hangin at lupa ay mainit din. Ano pat tuyo ang mga sapa at ilog. Idagdag mo pa ang napakaingay na paligid na nagmumula sa mga alagang hayop na pagmamay-ari ng pamilya ni Mang Igme. Tiyuhin po siya ng mga bakasyonistang magkakapatid na sina Albert, Lito at Berto. Mga bakasyonista na nagmula pa sa Quezon City sa Maynila. Kuya Bari, ayon kay Angel, ang pamilya ni Mang Igme ay nakatira daw sa isang maliit na baryo na kung tawagin ay Ras-asan. Napapabilang daw ito sa baryo ng lugar sa Dao na isa sa mga lugar sa probinsya ng Antique na sakop ng Pulo ng Panay sa bahaging Kabisayaan. Mayroon siyang 2 anak na lalaki. Sila ay sina Julius at Jesmar.
2 taon ang agwat nila sa isa't isa. 13 anyos na ang panganay na si Jesmar. Payak ang pamumuhay na mayroon ang pamilya ni Mang Igme. Pagsasaka sa bukid na ipinamana pa ng kanyang mga magulang sa kanya ang hanap buhay ni Mang Igme, samantalang ang asawa naman niyang si Aling Rosalie ay ang namamahala at nangangalaga sa bahay nila, ngunit kung minsan ay tumutulong din ang ginang sa bukid o hindi kaya ay ang maglako ng mga kakanin sa kanilang baryo. 1 buwan pa lamang ang nakakalipas nang magbakasyon sa kanila ang kanyang mga pamangkin na nagmula pa sa Maynila. Kabuwanan naman ng Abril at bakasyon sa eskwela kaya ipinadala ang 3 mga bata sa probinsya. Hindi naman problema iyon kay Mang Igme dahil maging siya at ang kanyang pamilya ay malapit naman ang loob sa mga anak ng nag-iisa niyang nakatatandang kapatid. Kuya Bari, kapatid ni Mang Igme ang nanay ni na Albert, ngunit noong tumungtong ang ginang sa high school ay lumuwas na ito ng Maynila hanggang sa mabalitaan na lamang ni Mang Igme na mayroon na itong sariling pamilya. Grabe, napakainit naman ang panahon. Alam mo, pagka ganito ang panahon ang sarap kumain ng buko. Ani ni Albert na nakasandal sa ilalim ng punong bayabas kasama ang kanyang mga kapatid at pinsan. Nagkataon naman na tumungo sa bayan ang mag-asawang sina Mang Igme at Aling Rosalie, kaya sila lang ang mga naiwan doon. Napatawa naman ang iba dahil sa sinabi ni Albert. Napag-usapan nila na umakyat ng buko dahil tiyak hindi naman magagalit ang mga magulang nila Julius kapag ka inakyat nila ang ilan sa mga puno ng niyog. Kuya Bari, kung babalikan ang nakaraan ay bulubundukin pa daw dati ang baryo ng Ras Asan. Maraming mga pananim din ang pamilya ni Mang Igme. Sagana sila sa mga gulay at prutas na siyang pinagkukunan din nila ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Agad na napatakbo si Jesmar pabalik sa kanilang tahanan upang kumuha ng itak na siyang gagamitin nila para manguha ng buko. Habang tinatahak daw ni Jesmar ang masukal at mapunong daan papunta sa kanilang bahay, ay nakasalubong pa niya si Lola Felicidad. Si Lola Felicidad, Kuya Bari, ay isang matandang tindera na nakatira pa sa pinakatuktok na bahagi ng kabundukan sa Dao. Bali-balitang misteryoso raw ang biglaang paglitaw ng matandang babae sa tuktok ng kabundukang iyon. Napatingin pa nga si Jesmar sa daladalang timba ni Lola Felicidad. Tinanong pa ng batang lalaki ang matanda kung ano daw ang nilalako nito ng tanghaling iyon. Kaya sinagot siya ng matanda na naglalako raw ito sa bayan ng bagoong at isdang dilis. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa dahil agad ding nagpatuloy sa paglalakad pabalik sa kabundukan ang matandang babae. Kung kaya't nagpatuloy si Jesmar sa kanyang pagtakbo. Lakad-takbo ang kanyang ginawa hanggang sa makarating na siya sa kanilang bahay. Naabutan pa niyang nakasara ang kanilang pintuan, ngunit hindi naman problema iyon sa kanya dahil maraming butas naman ang bahay nila na maaaring pasukan ito. Kung nauuso lang noong kapanahunan nila ang nakawan, ay naku, marahil ay naubos na ang mahalaga nilang mga kagamitan dahil sa dami ba namang butas ng bahay nila. Gustuhin man nilang ipaayos ang bahay, ay tiyak na mahihirapan lang sila dahil hindi rin naman makapasok sa baryo nila ang mga sasakyan na pagdadalhan ng mga materyales. Nang mahanap ni Jesmar ang itak, ay agad din siyang bumalik sa pinagtatambayan ng kanyang mga kasamahan. Naabutan pa nga niya si Julius na ng mga sandaling iyon ay nasa itaas na ng punong niyog. Napatakbo pa ang pinsan niyang si Berto at sinalubong siya na may dalang niyog. "Manong, pahiram ako ng itak ha," ani ni Berto.
Noong unang punta nila Berto sa probinsya ay halos hindi pa sila magkaintindihan ng mga pinsan niya dahil nga sa magkaiba ang dialektong nakasanayan nilang gamitin, ngunit nang tumagal ay unti-unting nagkakaintindihan na rin ang mga ito. Agad naman na ibinigay ni Jesmar ang itak kay Berto. Hinabilinan pa niya ang pinsan na ingatan ang paggamit ng itak bago ito umakyat sa isa sa mga puno ng buko. Halos 30 minutos din daw ang inilaan ng magkakapatid na sina Jesmar at Julius sa itaas ng puno ng nyug upang manguha ng buko. Samantalang ang mga pinsan naman nila ang kumukuha ng mga buko pagkabagsak nun at taga-ayos ng kinalalagyan ng mga ito. Ilang saglit pa ay parehong pagod na bumaba sa puno ang dalawa, ngunit bakas naman ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Kuya Bari, dinala nila ang mga niyog sa ilalim ng punong mangga at doon ito pinagsaluhan. Panay pa ang kwentuhan at tawanan nila habang pinagsasaluhan ang buko ng tanghaling iyon. Kinagabihan ng araw na iyon, nang matapos silang maghapunan, ay agad silang pumanhik sa silid tulugan. 2 silid lang naman ang mayroon sa bahay nila Mang Igme, kaya magkakatabi-tabi ang magpipinsan, samantalang nasa kabilang kwarto naman ang mag-asawa. Medyo may kadiliman ng paligid dahil tanging gasera lang ang ginawa nilang pang-ilaw. Wala pa kasing kuryente ng mga panahong iyon sa ilang bahagi ng baryong iyon at kabundukan sa probinsya. Malalim na ang gabi, ngunit tahimik na nag-uusap at nagkwekwentuhan pa rin ang magpinsan habang nakahiga sila sa hinihigaan nilang banig na nasa lapag. Panay pa ang hampas ni Lito sa kanyang braso dahil sa mga dumadapong lamok. Ilang saglit pa ay binalot din sila ng katahimikan hanggang sa pare-pareho silang nakatulog na. Mabilis na lumipas ang oras. Mahimbing na natutulog si Jesmar nang bigla na lamang siyang naalipungatan sa hindi malamang dahilan. Mabuti na lamang at may ilaw pa ang gasera nila kaya naaninagan pa rin niya kahit papaano ang paligid. Tulog na ang mga kasamahan niya. Hindi siya mapakali at pakiramdam din niya ay may parang mga matang nakatitig daw sa kanya. Bigla siyang kinilabutan. Nagsitaasan ang mga balahibo niya. Iginala niya ang kanyang mga mata sa buong silid hanggang sa tumigil ito sa butas na dingding. May kaliitan man ang butas na iyon, ngunit kitang-kita niya ang isang nanlilisik at pulang-pula na mata na nakasilip sa kanila. Napasigaw daw si Jesmar dahil sa pagkabigla, dahilan upang magising ang mga bata. Nanginginig na napaatras si Jesmar. Ilang saglit pa, nakarinig siya ng pagkalampag sa kanilang bubungan at nang muli niyang tignan ang matang nakasilip sa butas na dingding, ay wala na iyon doon. Maya-maya'y muling may kumalampag sa kanilang bubungan, kaya maging si Julius daw at ang mga pinsan niya ay napasigaw na rin. Di nagtagal ay humahangos na dumating si Mang Igme na may daladalang itak. Noong nakumpirma na nasa maayos na kalagayan ang mga bata, ay walang pagdadalawang isip na sumilip ito sa may labas ng bintana. Nakiramdam sila sa paligid. Biglang tumahimik ang paligid, ngunit ilang saglit lamang ay nakarinig sila ng huni ng tiktik na aswang. Mahina lang ito, ngunit habang tumatagal ay palakas daw ng palakas, hudyat na papalayo na ang aswang hanggang sa muling binalot ng kapayapaan ang buong paligid. Halos hindi na sila nakabalik pa sa kanilang pagtulog ng gabing iyon sa takot na baka balikan na naman sila ng aswang na tiktik.
Kinabukasan, kagaya ng nakagawian ay tumulong ang mga batang kalalakihan kay Mang Igme sa pagpapakain sa mga alaga nilang mga hayop. Si Berto ang inatasan sa pagpapakain ng mga manok at bibi. Si Jesmar naman ang nagdala ng pagkain para sa kambing sa burol. Samantala, sumama naman si Albert kay Mang Igme sa pagpapainom ng mga baka at kalabaw sa pinakamalapit na batis. Naiwan naman si Lito sa bahay kasama si Aling Rosalie. Siya ang katuwang ng ginang sa paghanda ng kanilang almusal. Nang matapos ang kanilang mga gawain, ay saka sila nagtipon-tipon sa hapagkainan. Panay pa ang kwentuhan nila habang pinagsasaluhan nila ang mainit-init na kanin, gulay at prinitong tuyo. Hindi rin mawawala sa kanilang hapagkainan ang nilagang saging at malamig na inuming tubig na kinuha pa nila sa balon. Napag-usapan din nila ng umagang iyon ang ginawang pagdalaw sa kanila ng tiktik. Kuya Bari, ayon sa kanila, hindi daw iyon ang unang beses na may dumalaw sa kanilang aswang, kaya kahit papaano ay nakampante sila at anupat malawak naman ang kaalaman nila sa mga ganoong uri ng nilalang at may mga pangontra laban sa mga ito. Nang matapos silang mag-almusal, ay tumulong ang mga bata sa paglikpit sa kanilang mga pinagkainan. Si Lito ang nagpresentang maghugas ng mga pinggan, samantalang tumulong naman ang mga kalalakihan kay Mang Igme sa pag-aayos sa mga butas sa dingding. Pinagtagpi-tagpian nila ito ng mga kahoy. Nilagyan din nila ng dahon ng nyug ang bubungan upang kahit papaano ay mabawasan din ang butas doon. Nang matapos sila sa kanilang ginagawa, dumiretso ang mga ito sa bukid at nagsimulang mag-araro. Mabilis na tumakbo raw ang mga oras. Kagaya ng pagbago ng panahon, nagbago rin ang hangin sa kanilang baryo. Bigla na lamang umusbong ang usap-usapan na may mga batang nawawala sa bayan at kung hindi pa dumaan si Wilson at ibinalita ang mga nangyari sa bayan ay hindi pa nila ito malalaman. Kuya Bari, si Wilson ay kumpare ni Mang Igme. Nakatira ang mamang ito doon sa bayan. Nabigla ang mag-asawa matapos marinig ang masamang balitang iyon. Ayon pa kay Wilson, may mga natagpuang ding bangkay sa kagubatan at ang mas masakla pa ay karumal-dumal ang paraan ng pagkamatay ng mga ito. Nawawala daw ang mga lamang loob ng mga biktima at swertihan na lamang kung may ulo pa ang bangkay. Napaghinalaan pa nga raw na ang may kagagawan ng krimeng iyon ay ang bagong dayo sa bayan na sinasabi nilang isang aswang. Nang sumunod na araw, eksaktong nag-aagahan ang pamilya ni Mang Igme nang mapadaan si Lola Felicidad sa harapan ng kanilang bahay. Bumili pa nga sila sa matanda ng binebenta nitong isdang dilis. Hindi pa nila maiwasan na matuwa dahil mamula-mula daw ang isdang dilis na nilalako ni Lola Felicidad. Agad silang nagbayad sa matanda. Hinabilinan din nila si Lola Felicidad na kung sakaling maglalako ulit ito ng karne sa bayan ay daanan din sila. Nagkontrata pa nga si Mang Igme na kukuha siya ng 2 kilong karne na siyang ikinatuwa naman ng matandang babae. Nang makaalis na si Lola Felicidad ay nagpatuloy sila sa pagkain ng kanilang almusal at nang matapos ay agad na niluto ni Aling Rosalie ang isdang dilis. Nakapagtataka lang dahil nipatak ng dugo ay wala siyang nakuha mula sa isda. Ngunit sa huli ay hindi na lamang niya pinansin ito ang tungkol sa bagay na iyon, lalo na at sariwa naman ang isdang binili niya. Talaga namang sariwa ang mga paninda nitong si Lola Felicidad at mapapabilib ka rin sa sobrang sarap ng mga ito. Nang araw na iyon, nagkayayaan pa nga ang pamilya ni Mang Igme
na magpiknik sa tabi ng ilog. Nagkataon naman na may maraming mga punong kahoy sa tabi ng ilog kaya doon sila pumwesto at nakisilong. Napakalinis din ng tubig at sa sobrang linis nito ay makikita mo pa ang mga maliliit na isda na nagsisilangoyan doon. Sa katunayan, Kuya Bari, sa ilog na iyon kumukuha ng inuming tubig ang ilang mga tao. Buong maghapon na nagkatuwaan ang pamilya ni Mang Igme at maging ang kanyang mga pamangkin sa tabi ng ilog. Baka sa mukha ng bawat isa sa kanila ang kasiyahan. Nakapaglaro pa nga ang mga bata sa ilog at nang magsawa ay bumalik na sila sa ilalim ng punong kahoy kung saan naroroon ang banig at kung saan nakalapag ang mga dala nilang mga pagkain. Kinagabihan, habang nasa kaligitnaan ng masayang hapunan ang pamilya ni Mang Igme, ay bigla na lamang silang nakarinig ng huni ng tiktik. Saglit lang iyon na animo ay napadaan lamang sa harapan ng bahay. Ilang saglit pa, nakarinig naman sila ng sigawan ng mga tao mula sa labas. Agad na napatayo si Mang Igme at lumabas upang tignan kung ano ang mga nangyayari sa labas. Naabutan pa niya ang mga tao na may kung anong hinahanap sa labas. May dala-dala itong mga sulu at mga patalim. Nagtaka pa nga si Mang Igme at lumapit sa mga ito. Nakilala niya ang isa sa mga lalaking nandoon kaya tinanong niya ito kung ano ang hinahanap nila. Ngunit gano'n na lamang ang pagkabigla niya nang sabihin ng lalaki na hinahanap nila ang nakawalang aswang. Doon lang napagtanto ni Mang Igme na nagmumula pala sa isang aswang ang narinig nilang pagtiktik. Dako, mukhang nakatakas na nga. Hindi na namin naabutan pa. Wika ng isang lalaki nang makalapit ito sa kinaroroonan ni Mang Igme. Naglakad din ang iba pang mga kalalakihan palapit sa kanila. Nagtanong pa si Mang Igme kung bakit nila hinuhuli ang aswang kaya naikwento ng mga ito sa kanya ang buong pangyayari. Ayon sa isang lalaki na siyang nakakita ng aswang, naglalakad daw siya pauwi sa bahay nila nang masulyapan niya ang isang aswang na nasa bubungan ng mag-asawang buntis. Agad siyang nagtatawag daw ng tulong. Naabutan pa nila ang aswang na nasa bubungan pa rin. Inatake pa nga raw sila ng aswang ngunit dahil marami-rami sila at may mga patalim pa sila ay madali nilang napabagsak ang aswang ngunit sa kasamaang palad, nagawa pa rin itong makatakas. Ayon pa sa isang lalaki, nagawa pa raw nitong sugatan ang aswang sa likuran at braso nito. Nagawa pa nilang habulin ang aswang ngunit kaagad din itong nawala sa paningin nila. Matapos ang pag-uusap-usap nila ay kaagad ding nagpaalam at umalis na ang mga lalaki. Naigala pa nga ni Mang Igme ang kanyang mga mata sa paligid. Pabalik na sana siya sa bahay nilang mag-asawa nang bigla siyang mapasulyap sa puno ng kanilang mangga kung saan may dalawang pares ng kulay pulang mga mata na nakatitig sa kanya. Nagulat pa nga si Mang Igme at hindi pa man siya nakakaalis mula sa kinatatayuan niya ay bigla na lamang naging isang malaki at itim na ibon daw ang aswang na ito bago ito lumipad papalayo. Kung hindi pa si Mang Igme tinawag ng kanyang asawa ay hindi pa ito makakabalik sa tamang wisyo. Nang masigurado ni Mang Igme na tuluyang nakalayo na ang aswang, mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Inutusan pa niya ang mga bata na isara ng maigi ang mga bintana at pintuan. Naikwento niya rin sa mga ito ang mga nangyayari kaya maging ang mga ito ay bigla ring kinilabutan. Halos hindi sila nakatulog ng gabing iyon. Nang sumunod na araw, mismong araw ng Martes, kagaya ng naagawian,
Pasado 3:30 pa lamang ng madaling araw ay nagising na ang mag-asawa at naglakbay pababa sa kabundukan upang tumungo sa bayan. Mahaba-haba rin ang nilakad ng mag-asawa at pabukang liwayway na nang makarating sila sa bayan. Nag-ikot ang mag-asawa sa palengke. Bumili sila ng ilang kilong bigas. Nadaanan pa nga nila si Lola Felicidad na nagbebenta ng tinda nitong isda, bagoong at karne. Nang makita siya ng mag-asawa ay agad siyang nilapitan ng mga ito. Bumili rin sina Mang Igme at Aling Rosalie sa tindahan ng matanda. Natakam pa nga si Aling Rosalie matapos nitong maamoy ang mabangong bagoong. Habang naglilibot sa palengke, narinig din nila ang usap-usapan tungkol sa gumagalang aswang. Nawala rin ang haka-haka ng mga ito na aswang ang bagong dayo dahil ayon sa isang ali ay tuluyang umalis na raw ang dayo sa kanilang bayan. Kaya hinala nila na may iba pa raw aswang na siyang gumagambala sa bayan nila. Upang hindi mabahala si Aling Rosalie, napabili tuloy si Mang Igme ng taho at bibingka. Bumili na rin sila ng tubig na tig-pipiso bilang pampawi sa kanilang uhaw at para makalma ang kanilang pag-aalala. Nang mabili nila ang kanilang mga pangangailangan, ay muli na silang naglakbay paakyat sa kabundukan. Samantala, naiwan naman ang 5 bata sa bahay ni Mang Igme. Eksaktong naglalaro ang mga ito sa labas ng kanilang bahay nang mapadaan ang grupo ng mga kalalakihan. May dala-dala daw mga armas ang mga ito. Kung kaya't napatigil ang mga bata sa kanilang paglalaro at napagpasyahan nilang sundan ang mga kalalakihan sa pag-aakala na mga ngaso lamang ang mga ito. Tahimik lang na sumunod ang mga bata sa mga kalalakihan. Minsan ay napapatago sila upang hindi sila mahuli ng mga kalalakihan. Malayo-layo na rin daw ang nalakad nila. Hindi naman nangamba ang mga bata na baka maligaw sila dahil kung tutuusin Kuya Bari, alam na alam nila ang mga pasikot-sikot sa kagubatang iyon. Ngunit ang ipinagtataka nila ay kung bakit papuntang tuktok ng kabundukan ang daang tinatahak ng mga kalalakihang ito. Ngunit hindi na lamang nila binigyang pansin ang bagay na iyon at sila'y sumunod pa rin. Ilang oras din ang nilakbay nila hanggang sa makarating sila sa tuktok ng bundok. Sa unahan ay mayroong maliit na kubo na pagmamay-ari ni Lola Felicidad. Muling nagtaka ang mga bata nang biglang pinasok ng mga kalalakihan ang bahay ng matandang babae. Ngunit agad din na lumabas ang mga ito at ilan sa kanila ay nagsuka pa. Napansin pa nga ng isa sa mga kalalakihan sila Jesmar kaya napatakbo ito papalapit sa mga bata at tinanong sila kung bakit sila sinusundan. Naku Manong, pasensya na po kayo kasi po ang akala po namin ay mga ngaso lang po kayo. Sagot naman ni Jesmar. Hindi pa man nakakatugon ang lalaking kausap nila ay bigla na lamang napatakbo papalapit dito ang isa sa mga kasamahan ng lalaki at walang palingoy-ligoy na ibinalita ang mga nakita nila sa loob ng kubong iyon. Ayon sa lalaki, maraming mga bangkay daw ng tao ang nakahimlay sa loob ng kubo at may ilang mga bahagi rin ng katawan ng mga tao na nakahalo sa mga bagoong. Nasuka pa nga ang lalaki habang ibinabalita iyon. Maging ang 5 mga bata na nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa ay bigla ring nakaramdam ng takot. Si Lito napaiyak pa nga dahil sa takot at kaba. Tahimik lang na nakikiramdam sila sa paligid ngunit malinaw na sa kanila ang mga nangyayari. Doon lang nila napagtanto na kaya naroroon ang mga kalalakihan ay upang maglakap ng impormasyon at doon lang din nila napag-alaman
na ang aswang na gumagambala sa bayan ay walang iba kung hindi ang matandang tindera ng bagoong na si Lola Felicidad. Matapos ang mga pangyayaring iyon ay umalis din sila kaagad sa lugar na iyon. Hinatid pa nga ng mga kalalakihan sa bahay nila ang mga bata. Mabuti na lamang dahil ng mga oras na iyon ay hindi pa rin nakakauwi ang mag-asawa dahil kung nagkataon ay baka pinagalitan sila ng mga ito. Pinayuhan din sila ng mga kalalakihan na wag nang gagala sa kung saan-saan, lalo na at mapanganib ang sitwasyon. Nang makauwi ang mga magulang nila Jesmar at Julius, nagtaka pa ang mga ito dahil sa sobrang tahimik ng mga bata. Wala ni isa man lang sa mga ito ang nagkwento sa nangyari. Ipinagsawalang bahala na lamang ng mag-asawa ang kakaibang ikinikilos ng mga bata. Nang gabing iyon, pinagsaluhan pa nila ang karning binili ng mag-asawa kay Lola Felicidad. Hindi rin naman alam ng mga bata ang tungkol sa bagay na iyon kasi nga nanatili silang tahimik. Nang sumunod na araw, nakatanggap na lamang sila ng balita na nahuli na raw ng mga otoridad ang gumagala-galang aswang sa bayan. Halos hindi pa makapaniwala ang mag-asawa nang malaman nilang si Lola Felicidad pala ang gumagala-galang aswang at nambubulabog sa kanilang bayan. Halos panawan din sila ng kanilang ulirat at nasuka halos nang malaman nila na ang mga karne, bagoong at isda ay nagmula pala sa kinatay na karne ng tao. Animoy kasing bilis ng kidlat na kumalat sa bayan ang mga nangyari. Maraming mga tao ang nakaramdam ng galit at pagkasuklam kay Lola Felicidad. Marami ang nandiri lalo na nang madiskubre nila ang misteryong lihim sa likod ng mga sariwang paninda ng matandang aswang. Simula noon, iniwasan na nila ang bumili ng mga karne, bagoong at isda. Minabuti naman ni Mang Igme na sila'y kumonsulta sa isang albularyo upang magpagamot. Baka raw sila'y nahawaan na sa pagiging isang aswang. Ngunit sa kabutihang palad naman ay hindi raw sila nahawaan. Ayon pa sa matandang albularyo, ginawan daw ni Lola Felicidad ng orasyon ang ilan sa mga bahagi ng karne ng tao upang magmukha lang itong sariwang isda. Doon lang din nila napagtanto na kaya pala walang hasang at dugo ang isda kasi gawa lang ito sa isang itim na mahika. Nililin lang ang isang normal na tao sa kanyang paningin. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lamang nila na inilipat na ng kulungan ang matandang aswang. Ngunit sa lugar kung saan ito inilipat ay marami rin ang nagalit at natakot sa matandang aswang na ito. Noong malaman ng mga tao na nakulong na si Lola Felicidad ay naglaas loob pa ang mga ito na dalawin ang matandang aswang doon sa kulungan. May ilan pa nga ang nakapagsabi na sobrang bangis daw ng hitsura nitong si Lola Felicidad. Gabi-gabi na lamang daw ay nagbabago ang anyo ng matandang babae sa loob ng kulungan. Hindi raw ito kumakain ng kung anumang pagkain inihahain sa kanya. Naku, napakabangis ng hitsura niya. Nakakatakot ang mga mata niya. Nanlilisik at sobrang pula. Grabe, nagsitayuan talaga ang mga balahibo ko. Kwento ng isa sa mga taong nakabisita kay Lola Felicidad doon sa kulungan. Galit, pangangamba at pagkamuhi ang naramdaman ng mga tao laban kay Lola Felicidad. Natatakot din sila na baka makawala ang matanda at muling maghasik ng lagim. Karamihan pa sa kanila, gustong ipapatay na lamang si Lola Felicidad dahil sa lahat ng di makataong kasalanan na ginawa ng matandang aswang sa bayan nila.
Pinagbantaan pa nga nila ang mga pulis na nagbabantay daw kay Lola Felicidad na sa oras daw na makatakas ang matandang aswang ay sila ang sisisihin ng mga ito. Makalipas ang ilang araw na pagkakakulong ni Lola Felicidad ay bigla na lamang itong humingi ng pabor sa isang bantay. Anito, mamamatay naman daw siya kaya humingi siya ng pabor na kung maaari raw, ibigay sa kanya ng mga ito ang itim niyang patadyong. Hindi naman nagtanong pa ang mga pulis at agad na ipinakuha ang itim na patadyong ng matanda sa kubo nito at ibinigay sa kanya. Ngunit matapos nilang ibigay ang itim na patadyong ay bigla na lamang daw itong naglaho na parang bula. Gulat na gulat ang mga pulis sa kanilang nasaksihan. Nang dahil sa pagtakas ni Lola Felicidad sa kulungan ay marami ang mga nagalit sa mga pulis dahil sa pagiging pabaya ng mga ito. Marami rin ang nasindak sa isipin na baka muling maghasik ng lagim ang matandang aswang na iyon. Ilan nga sa mga tao ay umalis na at lumipat ng ibang lugar sa takot na baka malagay sa kapahamakan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabutihang palad ay iyon na ang huling pagpapakita ng matandang babae sa kanila. Magmula noon, hindi na muling nakita pa ang matandang tindera ng bagoong na bigla na lamang lumitaw sa tuktok ng kabundukan ng Dao. Ngunit kagaya ng misteryo nitong paglitaw ay misteryo rin itong naglaho. Samantala, ang mga kaganapan namang iyon ay nag-iwan ng takot sa mga anak ni Namang Igme at Aling Rosalie at maging sa 3 bata na bakasyonista. Makaraan lamang ang ilang araw. Lumuwas din naman sa lungsod ng Maynila pabalik ang 3 bakasyonista. Ngunit dala-dala ang mga karanasang hinding-hindi na nila makakalimutan. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang kwento sa akin ni Anghel. Noong ikwento niya ito sa akin, ay talaga namang kinilabutan din ako. Hindi ko rin mapigilan na masuka sa isipin na karni pala ng tao ang mga paninda ni Lola Felicidad. Maging ako po ay kinilabutan sa pagkatao niya. Kuya Bari, sino ang mag-aakala na ang matandang tindera ng bagoong ay siya palang aswang na gumagala-gala sa bayan? Salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Clarissa. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.